Nasa part 3 na tayo ng general cleaning bago mag-New Year. At ito na yung last time na makikita kong ganito yung look ng kusina namin. Dahil finally, meron na kaming ilalagay na built-in kitchen cabinet. Alam mo, nung una akala ko, ay mabilis lang to kasi maglalagay lang naman ng cabinet dito sa may pader. So, ang ginawa ko nga, pinagtatanggal ko na muna yung mga lagayan dito. Yung mga decor lang naman yan. Meron kasi akong na-order na kitchen cabinet na usong-uso sa Orange app. So, finally, na-i-check out ko na. Ang tagal-tagal na yun naka-add to cart pero hindi ko magawang i-check out, pero naisip ko eto na yung pinaka-regalo ko sa sarili ko this Christmas. Kailangan ko lang din i-clear lahat ng mga nakalagay dito sa lababo, including itong mga naka-display na green na plato. Inilagay ko lang muna sa ilalim ng lababo namin dahil magdi-drill dito sa may pader. Ayoko maalikabukan yung mga yun. So eto na nga pala yung ilan sa mga parts ng cabinet, pinagpapasok na dito ni Papa at dito na namin sa loob i-assemble. Kulay puti yung pinili ko para match lang siya sa theme dito sa kusina na more on color white. Pero available din ito in color gray. Medyo na-struggle kami ni Papa. Even si Pingoy tinulungan na kami pero nahirapan talaga kaming i-set up ito. Kaya tinulungan na rin kami ng aming landlord. So para mas makapit daw talaga yung mga parts dito, maliban sa mga included na mga parts, naglagay pa kami ng stickwell. Para siyang wood glue. And then, pinatuyo namin siya overnight. Kaya inabot kaya talaga ng mga 3 araw tong paglilinis, pag-aayos ko dito sa kusina. Ito na po yung 4-door na kitchen cabinet natin. So, 120 centimeters yung size nito. Yung isa pang in-order ko, 2 doors yon, 60 centimeters naman. Para sana dito sa may kabilang side. Kaso hindi nga dumating. So, meron ako dito mga existing na organizer. And finally, dito ko pala siya magagamit. Kasi, parang last month ko pa yan na-check out. Hindi ko pa talaga alam kung anong ilalagay ko dyan. Tapos, nung na-realize ko na, ay, bagay siya dito. Kita mo naman, ang ganda niyang organizer. Kaso kulang. Dapat pala, umorder pa ako ng extra. So, eto ay magsisilbing pantry namin. And meron kasi akong dating pantry, which is ito nga nasa gilid. Metal yung material niyan. And as you can see, dyan nakalagay dati yung mga stocks namin ng pagkain, small appliances. So, bali, ililipat ko lang din yung laman yan dito sa ating bagong kabit na cabinet. So, ang sabi pala ng seller, ready naman daw yung package, which is yung cabinet nga. Kaso ang nagka-problema doon sa rider, masyado daw malaki or siguro marami yung parcel. Kasi 2 set nga ito, kung ipupuwersa daw na dalhin, baka daw ma-damage yung package. Kaya naman, ang gagawin na lang ni seller, ipapaship niya na lang ulit yung kulang. Nanginaya nga ako kasi ibig sabihin, doble-doble yung trabaho. Imbis na isahang galawan na lang sana isang linisan. Madodoble, wala naman ako magagawa kundi mag-antay. So, ito nga palang dating pantry cabinet namin. Hahatiin ko lang siya sa gitna. Madali lang naman dahil kailangan ko lang mag-unscrew dito. And ayan nga, pwede ko siyang magamit actually as separate na organizer or cabinet. Pero naisip ko, masyado na masikip. Tinry ko lang naman na ipatong dito yung aming dish cabinet. Kayang-kaya niya naman yung load na yan. Kita mo naman, nasa ilalim yung mga cookware namin. Tapos, sa bottom part naman, nandyan yung mga small appliances namin. Like mga egg boiler, sandwich maker, hand mixer. So, ganyan lang muna. Pero hindi ko pa sure kung ito talaga yung magiging final na setup niyan. Magta-trial and error lang muna ako dito. So, ito nga palang mga i-declutter ko. Mapupunta ito sa bahay ng kuya ko para mapakinabangan nila. Alam mo, ang iniisip ko kasi, once na makabit ko na nga lahat ng cabinet dito sa may lavabo area, etong metal rack namin na kulay puti, matatanggal na to dito. Medyo luluwag na siya. Gusto ko talaga ng new look sana. Kung pwede ko naman magawa ng paraan para magka-new look, di gawan. So, ang gagawin ko nga muna dito ay itutupi or ifo-fold ko nga muna itong metal rack na ito. Actually, meron akong kulay itim nito. Nandun sa laundry area namin. Tinakpan ko lang ng kurtina para naman hindi masagwa. Tingnan yung mga nakalagay doon. So, ganyan lang siya kanipis kapag naka-fold ka. So, meron ditong saksakan. Diyan nakasaksak yung ref namin, pati na rin yung para doon sa computer. And ang sagwa niya naman kung walang nakalagay dyan. So, tatakpan ko na lang siya nitong aming isa pang cabinet. Diyos ko, puro cabinet na. Ang dami ko talagang gamit dito sa bahay. And ang dami ko talagang kailangan i-declutter bago mag-New Year. Dahil ayoko na magtiis sa mga ganito. Nahihirapan na rin ako kung saan ko ipaglalagay yung mga gamit sa sobrang dami. Kung wala sana yung saksakan dito sa pader na to, okay sana itong extra space dito. Paglalagyan ko yan ng dining table. Kaso, ang tsaka talaga. Kaya naman binalik ko lang sa dating pwesto yung cabinet. Inabot na talaga tayo
tayo ng day 3 dito. And gustuin ko man na hindi gamitin itong puting folding na metal rack. Wala akong choice kasi wala akong paglalagyan ng mga storage boxes at mga basket na naandon. Late ko na na-realize na hindi pala pwede yung dating pwesto ng lutuan namin. Kaya naman etong maliit na area na lang ang magiging lutuan namin. Maglalagay na lang ako ng cover dito sa may pader para kapag may talsik, hindi siya diretso sa pader. Alam mo yun, hahanap ako online o kaya sa mall. But for now, huhugasan ko na muna itong tambak na mga hugasin. Pangatlong araw na nga na paglilinis ko sa kusina, hindi ko talaga in-expect na aabot siya ng ganito. Kasi nung first day, akala ko madali lang to, magkakabit lang naman ng cabinet. Hala, inabot ng 3 araw. So anyway, happy naman ako dahil ang ganda ng bagong cabinet. And thank you sa aming landlord dahil talagang minake sure niya na mas matibay siya. Kasi hindi naman talaga siya solid wood. Kumbaga, upgraded version siya ng mga wood na furniture na nabibili online. So, kung gusto mo talaga pang heavy duty, magpagawa ka na lang talaga. Ikaw na lang bumili ng materyales. Pero kasi, bilang nagre-rent lang naman kami, for now, pwedeng-pwede na to. At saka, ang mura lang yan. Sa totoo lang. Tapos, napansin ko dito sa pinakapinto ng mga cabinet, ang ganda talaga ng quality ng pinto. Para siyang yung sa mga modular na cabinet ba yun, na mga nauuso ngayon. So, naisip ko pala na dito ko na lang ilalagay yung mga seasoning sa ibabaw ng dish cabinet para at least accessible siya kapag magluluto nga doon sa kabilang side. And then, tinanggal ko lang din itong upper layer nga nitong patungan ng thermos namin. Tsaka dito ko lang din kasi nilalagay yung yung mga ginagamit pang luto, mga kitchen utensils like mga spatula. So, ayan, madali lang naman siyang ikabit in case na magbago yung isip ko. Pwedeng-pwede ko naman niyang ikabit. Gumamit lang ako ng cordless drill. Inalis ko na rin pala yung aming rice cooker doon dahil nga natatakot ako na baka kapag nagluluto kami ng kanin dito, yung singaw niya mapunta lang sa ibabaw na cabinet at masira yung cabinet agad. So, dito na lang siya for the meantime. Hindi pa talaga final yung arrangement na yan dahil meron pa nga kaming isa pang set ng cabinet na inaantay. Habang naglilinis nga ako dito sa may sala, dumating nga si Papa dahil gusto niya nga daw akong tulungan na maglinis dito. Pero sabi ko, ako na lang. Kasi para hindi na rin ako malito kung saan ipaglalagay yung mga gamit-gamit bilang kailangan ko pang mag-reorganize once na dumating yung 2-door na cabinet. Alam mo na mga oras na to, nagugutom na nga rin ako dahil pagising ko, dumiretso agad ako ng paglilinis. Nakakaramdam na rin ako ng gutom. Although meron naman ang champoradong naluto si Pinggoy and ng mga oras na yan, naka-shift siya, naka-duty siya. Alam mo, ang dami ko nga inilabas ng mga gamit na mga ipagde-declutter. Marami-rami na rin siya in fairness and as you can see, kahit papano medyo umaliwalas naman dito sa bahay. So for the meantime, ganito muna yung ayos niya. Pinag-iisipan ko kung anong klaseng ilaw yung ilalagay ko sa ilalim ng aming built-in cabinet para naman kapag nag-food prep kami sa may lababo area, maliwanag pa rin. Meron pa nakalaylay dyan na extension cord, may mga hugasin na hindi pa natutuyo. So, pagpasensyahan nyo na, mag-i-improve pa yan sa mga susunod na araw. Maliban dito nga pala sa area ng lutuan, ng rice cooker, pwede naman kaming magluto sa labas dahil ang gamit lang naman namin sa pagluluto either yung maliit naming gasolet o kaya yung induction cooker. So, sa next part naman, kailangan kong ayusin yung sala namin dahil hindi talaga siya maayos at all. So, hopefully, masamahan nyo pa rin ako sa mga susunod, mga cleaning vlogs ko bago mag 2026. Special thanks sa aming landlord at sa papa ko sa pagtulong sa akin dyan sa cabinet dahil inabot talaga sila ng ilang oras dyan. So, ayun lang muna for today's video.